Taon-taon po, idinaraos ng Iglesia Katolika ang pangingilin ng tinatawag nilang Kwaresma, na ito po ay nagsisimula sa tinatawag po nilang Miyerkules de Ceniza o mas popular sa tawag na Ash Wednesday, kung saan ang mga paring Katoliko ay naglalagay ng tanda ng krus sa noo ng mga taong Katoliko gamit po ang abo ng sinunog na palaspas. Mga kaibigan, ano po ba ang tinatawag na Kwaresma? Sa isang aklat Katoliko na pinamagatang The Question Box, ito po ay isinulat ng isang paring nagngangalang Bertrand Conway. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito po sa page 442. Ang taunang pagbubulay-bulay, retreat ng Iglesia Katolika na hinihimok ang mga Katoliko na makibahagi sa taimtim na pag-aalaala ng ating katubusan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Ang 40 araw ay iminumungkahi ng pangingilin nila Moises, Elias at higit sa lahat ng ating Panginoon. Mga kaibigan, ayon po sa otoridad Katoliko, ang Kwaresma daw ay pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, ang tanong, ito po ba ay nagmula sa aral na itinuro ng mga apostol? Pakinggan po ninyo. Dito pa rin po sa aklat na ipinakilala po namin kanina, doon pa rin sa pahina, sa page 442, ganito po ang ating mababasa. Ang Kwaresma ay unang binanggit sa ikalimang kanon ng Konsilyo ng Nicea, 325. Hindi po pala nagmula sa aral na itinuro ng mga apostol ang paniniwala sa tinatawag na Kwaresma ng Iglesia Katolika Romana. Ito po ay inimbento lamang ng Iglesia Katolika Romana sa Konsilyo ng Nicea noong taong 325. Sakop na po ito ng 4th century o ika-4 na siglo. Mga kaibigan, matagal na pong patay ang mga apostol ng panahong yon. At tapos na pong masulat ang buong bagong tipan ng Biblia. Kaya wala pong kinalaman ang mga apostol ni ang mga unang Kristiyano sa Kwaresma na ginugunita o ipinagdiriwang ng Iglesia Katolika Romana. Ngayon, inaamin po ba ng Iglesia Katolika Romana na ang Kwaresma ay hindi matatalunton o matitrace sa mga apostol? Pakinggan po ninyo, ang babasahin ko po ay isang aklat Katoliko na pinamagatang The Externals of the Catholic Church. Ito ay isinulat naman po ng isang reberendong Katoliko na nagngangalang John F. Sullivan. Ganito ang kanyang sinasabi dito po sa page 209. Itutuloy natin ang pagbasa hanggang sa page 210. Ang kasaysayan ng Kwaresma, ang itinatagal ng panahong ito ng pagsisisi, penitensya, ay hindi laging magkakatulad sa iba't ibang kapanahunan ng kasaysayan ng Iglesia Katolika. Hindi natin tiyakang maimamatwid na ang Kwaresma ay matatalunton sa mga apostol. Mga kaibigan, sila po ang may pahayag niyan, hindi po kami. Ang sabi po nila, hindi natin tiyakang maimamatwid na ang Kwaresma ay matatalunton sa mga apostol. Ay bakit po tiyak na hindi nga matatalunton sa mga apostol ang 40 days o 40 araw na pangingiling ginagawa sa panahon ng Kwaresma? Mga kaibigan, sinasang-ayunan po ba ng mga apostol ang pangingilin ng mga araw at mga panahon? Babasahin po natin ang nakasulat sa Biblia. Ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo sa Galacia 4:9. Itutuloy po natin hanggang talatang 11. Ganito ang kanyang sinasabi. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, dapat ko pa ngang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo nanunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit ibig na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Ipinangingilin ninyo ang mga araw, mga buwan, mga panapanahon at mga taon. Nangangamba akong baka ako'y nagpagod ng walang kabuluhan dahil sa inyo.
Mga kaibigan, ayon po kay Apostol Pablo, nanunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga at ibig na namang paalipin ang mga taong nangingilin ng mga araw, mga buwan at mga panahon. Kaya nga po, ang iglesia ng bagong tipan o ang tunay na iglesia ni Kristo ay hindi po nakikiisa sa Kwaresma at sa mga gawaing nakapaloob dito. Ang sabi po ng mga nangingilin ng Kwaresma, sa makatwid pala nila ay hindi inalaala ng mga apostol, maging ng mga unang Kristiyano ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo. At idinadagdag pa ng iba, hindi pala mahalaga sa mga apostol at sa mga Kristiyano noon ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, yan po ang ating sasagutin sa amin pong pagbabalik. Diyan lang po kayo.